reaksyon po muna dito nga sa isinampa ni dating Senator Antonio Trillanes laban kay kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bongo, plunder at graft complaints. Well, nakakatawa itong kanilang ginagawa ngayon na para ilihis itong issue ng malawakang katiwalian sa DPWH na nakita naman natin naganap yan magmula nung naupo itong administrasyong kasalukuyan magmula nung June 30, 2022 hanggang sa ngayon. Nakikita natin yung malawakang korupsyon na nangyayari sa pamahalaan. Hindi lamang sa DPWH, yung report na malawakang korupsyon. At kitang-kita naman ng taong bayan, alam na ng taong bayan kung sino ang dapat na mga managot dito sa tinatawag nating flood control ghost at saka itong mga iba pang mga proyekto ng DPWH na talaga naman pong nakakapanindig balahibo kasi hindi lang daang milyon ang pinag-uusapan dito o kaya daang bilyon, trilyon ang pinag-uusapan dito at flood control lamang yan. At hindi na nila ito maitatago, hindi na nila ito may kakaila sa taong bayan. Kaya nililihis nila itong issue ngayon. Kaya ito ngayong sinampang kaso laban kay Senator Bongo at saka kay dating President Tatay Digong, ito ay paglilihis dito sa totoong malakas na ebidensyang alam na ng taong bayan ng dapat na panugutin dito. So ito ay isang sa tingin ko nagpapapansin lamang yan yung dating senador na wala nang pumapansin sa kanya at gusto lang siyang mapag-usapan o kaya ay nagpapagamit. Alam naman natin kung ano yung kanilang punteriya rito. Siraan si dating Pangulong Digong at siraan si BP Sara at siraan din si Senator Bongo na siya ang naging number 1 na nahalal na senador ng nakaraang halalan. So, politika ito lahat, Admar, Jade, itong ginagawa nila at gusto nilang mapagtakpan itong totoong may malalakas na mga ebidensyang korupsyon na naganap dito sa DPWH. Opo, ayon nga daw sa reklamo, may 7 billion pesos daw na proyekto ang napunta sa kumpanyang konektado sa pamilya ni Senator Go. Sa batas po ba, itinuturing po na conflict of, ano po yung itinuturing na conflict of interest o ito po ba ay malinaw na kaso nito? Wala namang kaso yan actually kung tutusin, kung totoo man na itong pamilya ni Senator Bongo ay nagkaroon ng mga kontrata sa pabahalaan kaugnay dyan sa mga flood control na sinasabi, kung ginawa naman nila ng tama at maayos naman ang pagkagawa, hindi naman structurally defective, hindi naman ghost project, wala namang overpricing, anong masama doon? At hindi naman pinagbabawal na sila ay makakontrata sa gobyerno. Dahil iba naman yung personalidad ng senador sa personalidad ng mga implementing agencies Ang masama kung si Senator Bongo ay Secretary of Public Works o kaya Undersecretary ng Public Works tapos saka sila nakakuha ng mga kontrata sa gobyerno, iyon ay pinagbabawal sa batas yan. Pero ang isang congressman o ang isang senador ay mayroong mga kamag-anak o may mga kapatid o kaya may mga anak na nasa construction business, hindi naman nakikialam ang kunay. Kung titingnan mo yung batas, wala naman silang pakialam doon sa implementasyon ng mga proyekto ng government, kahit na yan po ay sabihin natin hindi naman sinasabing yan ay mga insertions o kaya pork barrel ni Senator Bongo. Wala namang gano'n, no? So anong krimen diyan? Anong katiwalian ang sinasabi? So yan ay talagang propaganda lamang lahat yan. Nabasa ko yung lumabas sa pahayagan at napanood ko yung mga naglalabasang mga video. Lahat yan, kasama yan sa naratibo ng kasalukuyang pamahalaan para ilihis nila yung totoong nangyayaring korupsyon dito sa kasalukuyang administrasyon.
So baga sa inyo pong pananaw, attorney, wala pong sapat na basehan yung mga alegasyon ng katiwalian, pandarambong na ibinabato laban po sa dalawa. Walang-wala. Talagang paninira lamang kay Senator Bongo yan at paninira sa pamilya Duterte itong ginagawa nito. Wala nang ano yan eh. Wala nang ginawa yan kung hindi talagang magpapansin at pagpilitan yung kanyang nais na makabalik sa politika. Kaya ganun ang ginagawa niyan. Opo. Considering na may bagong ombudsman po tayo, attorney, bilang isang abogado, paano po niyo tinitingnan na ang posibilidad na umusad po ang kasong ito dyan sa ombudsman o sa Sandigan Bayan? Malakas ang kapangyarihan ng ombudsman kahit na sinong naupo dyan. At ako naman, ay bigyan natin ng pagkakataon ng ombudsman na ipakita kung tama ang ginagawa niya at hindi gagawin ng mga espekulasyon ng iba na ang pupuntirihin lang ay yung mga kalaban sa politika ng kasalukuyang administrasyon. Sana naman ay hindi ganun ang mangyayari. At isa yan sa ahensya ng gobyerno na itinalaga ng mismong saligang batas ang ombudsman, no? Na siya ang mangangasiwa sa pagbabantay sa kaban ng bayan. Kaya andi dyan ang ombudsman na inaasahan natin na gagawin ang trabaho at hindi gagawing parang armas o weaponized agency para takutin o kaya iharas o kaya ang pupuntirihin ay yung mga kalaban ng politika ng kasalukuyang administrasyon. So, tingnan natin na bigyan natin ng pagkakataon ang ombudsman na patunayan na ang kanyang gagawin ay para sa taong bayan at hindi para lamang sa mga politiko na kasalukuyang nakaupo ngayon. At number one, ang nagsampa po nitong kaso, si Trillanes po, attorney, dapat meron po ba siyang dapat patunayan? Paano po niya yun, ano po yung dapat niya para maituloy po niya itong kasong ito, ganitong uri po na kaso laban po sa dalawang opisyal na nabanggit? Kailangan kasi, kung meron kasing isinampa sa ombudsman na reklamo kahit na yan ay sabihin na natin fictitious, fabricated na mga kaso na tulad ng ginagawa nila sa akin, ay alam nyo kasi kahit na sino ay pwede makapagsampa ng reklamo at gumawa ng mga tinatawag na mga fictitious na mga complainants. At lalong-lalo na pag siyempre na-notarize yung complaint na yan kahit na yung notaryo ay peke. Iyan ay hindi naman alam ng ombudsman kaagad kung peke yung affidavit o peke yung nagreklamo at naisampa yung complaint doon sa kanila. Siyempre ang ombudsman ay aaktuhan yan. So siguradong padadalhan ng summon o notice na para magbigay ng mga counter affidavit itong mga respondents. Ganon ang mangyayari dyan at then kasama yan sa proseso na tinatawag natin procedural due process, yung pagbibigay ng pagkakataon doon sa mga respondents o yung mga inireklamo na sagutin itong complaint na sinampan ng kung sino man ang nagsampan na yan. So, wala tayong hindi ka agad i-dismiss yan ng ombudsman pa kailangang tatawag dito, bigyan ng pagkakataon ditong mga respondents o nirereklamo na sagutin itong reklamo na naisampa sa kanila. So, ganun ang mangyayari dyan. Abala talaga, basakit sa bulsa ng mga respondents yan. Abala sa kanila yan, yung ginagawa nilang mga ganyang mga fabricated na mga kaso, pero ganun talaga yung sistemang umiiral sa ating bansa, Jedad Barre. So, wala tayong magagawa kung hindi kailangan nating harapin itong mga walang kabuluhan na mga reklamong inihaharap sa atin. Opo. Kung sakali mang mapatunayan may paglabag, kasi kahapon nga sinasabi ni Senator Bongo, bahagi ng script nga itong pagsasampa ng kaso laban sa kanya at ng dating Pangulo. Siyempre, ang script po ito ng mga kritiko laban po sa kanila. Ano kaya posibleng magiging parusa o legal na epekto po nito, attorney?
Pagpalagay na natin na pagkatapos na mabigyan ng pagkakataon itong mga respondents na makapag-ain ng kanilang counter affidavit o sagot doon sa reklamo, ay siyempre didesisyon ang ombudsman dyan. Pagpalagay na natin may resolution na ilalabas na nakikitaan nila na merong prima facie evidence, yung tinatawag nila, may basihan itong reklamo at isasampan nila yung kaso sa Sandigan Bayan. Pwede pa namang questionin yung anuman magiging desisyon ng ombudsman yan. Kasi pag nireklamo ka sa ombudsman ng criminal case, automatic meron ding reklamong administrative case yan. So yung administrative case ay pwedeng i-appeal yan sa Court of Appeals, pero yung criminal case, yung criminal aspect ng reklamo, pwedeng i-appeal sa Supreme Court. So, meron naman tayong mga magagawang paraan pa dyan para mapatunayan kung mali o tama yung magiging resolusyon ng ombudsman dyan. O, ngayon, dyan naman kung sakali man po na magtuloy yung kaso sa Sandigan Bayan, ay makikita ko ano yung isasampang reklamo. Kung plunder nga yan, yun ang mahirap dahil walang piyansa yan, non-bailable yan So, habang nakabinbin yung kaso, ay hindi makakalabas sa kulungan yung respondents o yung inireklamo. So, tingnan natin yan. Medyo talagang nakakatakot at pwedeng maharas itong mga nirereklamong mga personalidad na hindi sumasang-ayon sa kasalukuyang administrasyon. Opo, at nababanggit nyo lang, bahagi lamang ng paglilihis at bukod po doon, sa tingin po ninyo, bahagi din po ito ng malawakang plano o nasirain din po yung mga kaalyado ng mga Duterte, patahimikin nito, attorney? Nakikita na natin yan at nararamdaman na natin yan. Nakita natin meron ding inireklamong sinampang reklamo laban kay BP Sara patungkol dito sa paggamit ng confidential funds. Itong na siya naman yung basihan ng impeachment na isinampa nung mga nakaraang buwan. Ngayon ay may nagsampang grupo. At nakita mo naman itong grupong ito yung mga dilawan na gustong bumalik sa pwesto. At pagkakasama na sila, yung pulahan, yung dilawan, yung pinklawan, yung mga ibang mga civil society, pati mga oligarko at elitistang mga grupong mga negosyante, ay takot na takot sila kay BP Sara at sa pamilya Duterte. Kaya sinasangkot din sila lahat, yun ang kanilang layunin ngayon kami rin, mga kaalyado ng mga Duterte, ako na mismo ay talagang nakakaramdam kami ng panggigipit o ginagamit nilang pwersa para kami mapatahimik. Pero tayo nakahanda rito. Personally, ako nakahanda. Lahat na lang ng ibubuhos nilang mga reklamo laban sa akin, sasagutin natin yan. Alam naman natin na lahat ito ay mga fabricated, mga fictitious na mga reklamo, mga complainants. Pero wala tayong magawa. Ganun talaga yung sistemang umiiral. So, sasagutin natin yan. At kung ano man ang magiging kahihinatnan nito, kung yung mga nandiyan na may kapangyarihang gumawa ng resolusyon, ay gagamitin nila ito para tuloy tayo mapatahimik nila, haharapin natin to at lalabanan natin to. Opo. At kung mangyayaring ganun ang senaryo, attorney, na lahat ng mga kaalyado ng mga Duterte, lalo na dyan po sa Senado, ay kakasuhan tulad po nitong nangyari kay Senator Bongo, asahan pa natin, baka may mga susunod pa. Ayan, parang inisa-isa. Ano kaya magiging implikasyon po niyan pagdating po sa Senado? Well, alam naman natin ang game plan ng mga kalaban sa politika. Itutuloy pa rin nila yung impeachment laban kay BP Sara pagdating ng February. At sigurado yung Kamara de Representante may magsasampa ng impeachment na yan. So, lalong malilihis na naman itong issue ng corruption na
na dapat ay iniimbestiga mabuti yan ng Senate Blue Ribbon Committee. At yun, nakita natin lahat na lang ng taktika para magawa nila ng paraan na hindi mapag-usapan at mailihis yung pananaw ng ating mga kababayan dito sa korupsyon na talagang sabihin na natin talagang nakakagimbal at matatang taong bayan ay mag-iba yung kanilang pananaw. So gagawin nila yan at yung mga senador pwedeng may mga iba dyan siguro ay matatakot o kung ano man at yan ang kanilang ninanais na mangyari. Sa 2028 kasi ito pa rin yung talagang puntirya na mawala sa equation si Vice President Sara at hindi siya makatakbo sa 2028 election. So gagawin ng lahat ng mga kalaban sa politika kung sila man ay kapanalig ng administrasyon o sila ay nasa administrasyon, gagawin nila lahat yan at isasama nila ang mga kasalukuyang mga senador dito sa kanilang plano na matanggal si BP Sara sa pagtakbo bilang Pangulo ng Bansa sa 2028. Opo. Bago ko lang ipasa kay partner attorney, sa tingin po ninyo, ano po yung mas malalim na dapat pagtuunan ng pansin ng publiko? Itong mga akusasyon o itong proseso ng pag-uusig laban po doon sa mga dating opisyal o itong mga kalyado po ng Duterte? Ang napapansin ng taong bayan at ito ay makikita sa mga social media na naglalabasan na ang parang mangyayari dito, ang mananagot lamang ay mga kontraktor, mga maliliit na mga opisyal ng DPWH. Walang naniniwalang tao ngayon na pag sinabi natin itong korupsyon sa DPWH na hindi alam ng mga ibang mga undersecretaries o kaya maging sa yung secretary ng Public Works. Imposible sa laki ng perang binabanggit, mahigit 1 trilyon na pera. Hindi ko alam kung mabibilang mo yung zero ng trilyon. Imposible yan. Hindi lamang po 100 na proyekto, mahigit 1,000 proyekto ang pinag-uusapan dito sa buong bansa. Tapos sasabihin na hindi alam ng mga ibang mga undersecretaries o kaya ng mismong secretary ng Public Works. At imposible hindi alam ng mga regional directors ng DPWH at hindi alam ng mga congressmen. Walang naniniwala doon At ngayon, gusto nilang mapagtakpan yan. Kaya ang kanilang pinagbubuhusan ng pansin ay itong mga senador at para mawala yung issue sa congressmen at para rin mawala yung issue na baka makarating pa sa mas mataas na bahagi ng pamahalaan. Kaya yan ang kanilang taktikang ginagawa sa ngayon. At hindi lamang itong korupsyon ng pagtuunan natin ng pansin, itong mga issue ng inflation, itong pagtaas ng presyo ng mga bilihin, ng pagkain, yung kakulangan ng pagkain at lagi tayong nag-i-import, import ng import, kawawa yung ating mga magsasaka, halos ayaw na nilang magtanim ng palay kasi nga walang magandang direksyon ang ginagawa ng pamahalaan patungkol sa agrikultura. So, yan yung mga importasyon na yan ng lahat ng mga ginagamit natin dito sa bansa. Ang laki rin ng korupsyon na nagaganap diyan sa Bureau of Customs. So, halos namamayagpag ngayon itong mga ibang mga ahensya na talagang malawakan din naman ang korupsyon diyan sa Bureau of Customs, sa BIR, lahat ng mga ahensya sa sa Department of Health, namamayagpag sila ngayon kasi wala sa kanila yung atensyon. Ang atensyon nasa DPWH lamang. At ang ating mga kababayan ay suriin din nila ito at tingnan din nila itong nangyayaring mga ibang katiwalian sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Attorney, magandang umaga po. Si Admar po ito. Sir, Good morning. Magandang umaga. Opo, bilang isang dating mambabatas at sa mahabang panahon din sa executive din, no? Sa legislative at sa executive.
gaano po kalawak po yung, o gaano kalawak, gaano kalaki ang kapangyarihan po ng executive, ng Office of the President, sa executive sa kabuuan po, kung ikukumpara sa Kongreso, pagdating po dito sa pagbusisi, paghimay po sa budget po natin. Kasi parang meron kasing mga nagpo-Poncio Pilato na hugas kamay dito po sa issue ng korupsyon, na parang wala silang kasalanan. Kumbaga, ang accountability ayaw nilang dalhin dahil hindi naman siya, walang pananagutan kumbaga. After kasi dito sa Kongreso, sa panukalang budget, hindi po ba dadaan po yan sa opisina ng Pangulo? Wala po bang kapangyarihan? Mababa po ba yung kapangyarihan? Maliit ba yung kapangyarihan ng Presidente para mahimay ng mabuti? Kasi ang lumalabas din ngayon, ang isa sa mga pinagmumulan ng issue ng korupsyon, nagmumula dyan sa Kongreso, sa pag-craft pa lang doon po sa mismong panukalang budget po, Attorney. Iyon ang kanilang sinasabi para lalong malito ang ating mga kababayan o ang taong bayan na hindi nila kabisado o wala silang sapat na kaalaman sa paggawa ng budget ng ating pamahalaan o yung gagastusing pera ng ating pamahalaan. Ganito ang proseso, simple lamang yan. Umpisa yan sa tinatawag nating mga local development council sa barangay, sa munisipyo, sa probinsya. Meron tayong mga tinatawag na mga development council dyan. So lahat ng mga gastusin o mga proyekto na gusto nilang hain sa national government, dumadaan siya mga local development council. Tapos, papasok na yan sa regional development council. Doon sa regional development council, ando doon yung mga regional directors ng executive department, lahat ng mga ahensya ng national government, nasa RDCE yung mga yan. Andi dyan din yung kinatawan ng mga local governments, mga presidente ng City Mayors League, Municipal Mayors League, at saka yung governors, no? Yung mga governors ng mga rehiyon. Nagdoon sila at umaatin sa regional development. At doon pinag-uusapan pa lang kung ano yung mga budget ng mga iba't ibang mga probinsya, iba't ibang mga munisipyo at syudad. At doon sa Regional Development Council, ay yung mga national government agencies, pagpalagay na natin, DPWH, sila ngayon ang mga ngasiwa tungkol sa mga proyektong ito. So ano ang mapagbabasyan sa bawat rehiyon? Iyon ngayon ay dadalhin sa Department of Budget Coordinating Council. Ito ngayon, nandiyan ang DBM, nandiyan din yung Finance, nandiyan din yung mga ibang ahensya dyan sa Budget Coordinating Council. Tapos, i-prepare nila ngayon itong National Expenditure Program o kaya tinatawag na NEP. Ito yung budget na final na i-prepare ng DBM at ng Office of the President. So lahat na kolekta nila, itong mga galing sa iba't ibang mga rehiyon, doon pa lamang sa RDC, doon sa mga rehiyon na yan, nagsisingit na itong mga tiwaling mga opisyal ng pamahalaan ng mga proyekto. Pati na rin yung mga mambabatas ay doon sa RDC nagsisingit na sila ron para maisama na doon sa NEP na tinatawag yung National Expenditure Program. At bago yan ilabas papunta sa Kongreso, siyempre ina-aproban yan ng DBM at ng mga ibang cabinet members. Alam naman natin yung mga cabinet members na yan, sila yung tinatawag natin bosom friend ng presidente. Kung ano sasabihin ng mga cabinet members na yan, yun na rin ang sasabihin ng presidente. Maliban lamang kung babalik na rin ng presidente. At ipinipresenta yan sa presidente ng DBM bago dalhin yung kopya ng NEP sa House of Representatives. Pagdating doon sa House of Representatives, alam na natin magkakaroon ng mga committee hearings dyan, may mga babaguhin dyan, may mga insertions na namang magaganap dyan, etc. Pero ang kapangyarihan ng paggastos ng pamahalaan ay nasa executive department. Sa katunayan, dito sa umiira na sistema natin, ay mas malawak yung power of the purse ng executive department kaysa sa House of Representatives o kaya ng Senado. Kasi hindi katulad sa Amerika. Sa Amerika,
pwedeng maparalyze ang executive department kung hindi ipasa ng House of Representatives yung budget ng isang partikular na ahensya ng gobyerno nila. Dito kasi sa Pilipinas, hindi mapaparalyze yung gobyerno o yung ahensya kasi kung hindi ipinasa yung kabuuang budget, ay meron tayong automatic appropriations na tinatawag. Ibig sabihin, kung ano yung budget ng nakaraang taon, automatic na pwedeng gamitin yung budget na yan. Let's say, for example, itong 2026 ang budget ay hindi ma-approvean by December of 2025, ay automatic magkakaroon ng appropriations yung gagamitin pa rin natin yung ceiling ng 2025 para tumakbo yung gobyerno. Sa Amerika kasi iba eh. Pag hindi inapruban ng House of Representatives, bawat ahensya pwede lang i-paralyze yung isang particular na departamento o particular na ahensya para hindi makapag-operate kasi hindi nila inapruban. Dito sa atin sa Pilipinas, walang nangyayaring ganon. So, ang katunayan, yung power of the first of yung kapangyarihan ng paggastos ng gobyerno ay nasa executive department. Kaya, imposibleng hindi alam ng presidente ng Pilipinas o ng Department of Budget and Management kung ano ang pinal na lumabas doon sa tinatawag nating GAA o bago maging GAA, yung Bicameral Conference Committee report na yan, ay bago pirmahan yan ng presidente, binubusisi yan ng Department of Budget and Management. Katunayan nga, yung Pangulo ay sinabi nga niya nung mga nakaraang mga pahayag niya na binabasa niya yung mahigit 4,000 pahina ng budget bago niya pirmahan. So, imposibleng hindi alam itong mga insertions na ito. Ngayon, napirmahan, alam niya yung mga insertions na yan na bago tungkol sa NEP. Doon sa execution, ay alam naman natin ang nag-execute yan ay DPWH. Pero nakikialam yung mga congressmen at mga senador dito sa implementasyon. At hinahayaan yan, hindi pinipigilan ng executive department kasi natatakot din sila sa gagawin ng mga congressmen at senador pagdating sa susunod na budget. So meron talagang nakikita natin na malawakang sabwatan ang executive department at saka legislative department o yung mga mambabatas at mga opisyal po ng pamahalaan sa executive department pagdating dito sa implementasyon or gastusin ng mga proyektong kanila pong inilabas. So, dito, lahat ang sisi ay hindi lamang sa mga congressmen o mga senador. Ang sisi dito ay alam na natin kung sino ang dapat na managot sa usaping korupsyon na nagaganap sa ating pamahalaan. Doon din po sa investigasyon ng Senado ata, I think nabulgar ito. Meron ding pagkakataon daw na mismo yung mga taga DPWH pa raw yung nag-o-offer doon sa mismong mga kongresista or nag-o-offer na meron pa kami bakanteng slot, no? So, napakalawak ng kapangyarihan. May veto powers pa ang presidente para maagapan ito. Pwede din nilang agapan yung pagbabahagi po ng mismong pondo doon sa intended na paglalaanan nito. Pero ito po bang nabulgar noon ni Congressman Isidro Ungab, nabanggit din ito ni former President Rodrigo Duterte na blank items po, attorney. Sa tingin niyo po, konektado din ito doon dito sa maanumalyang flood control projects po? Ganito kasi ang nangyari nung itong nakaraang budget na 2025 budget. Inaproban niya nung 2024. So alam naman natin na naghahanda ng lahat sa eleksyon. So ginawa nila yung paraan dyan na para makakalap sila ng malaking pondo at gugugulin nila sa eleksyon para sa mga kandidato nilang mga senador, kandidato nilang mga congressmen at kandidato nilang mga party list. Kaya ginawa nila yung ganyang sistema. At hindi yan gagawin ng mga mambabatas. Hindi yan gagawin ni Saldico. Sabihin na natin siya chairman ng Committee on Appropriations nung ginawa itong 2025 budget na hindi alam ng speaker. Hindi rin gagawin niya ng mga senado kung hindi alam din ng mga
mga senador dyan, chairman ng Committee of Finance, Senate President, alam lahat po nila yan. At hindi rin nila ito gagawin kung hindi may clearance ang Malacanang. Kasi nga, hindi makakaligtas sa paningin ng Malacanang yung gagawin nilang mga insertions doon sa tinatawag nilang small committee or bicameral conference committee. Lahat yan sa ating eksperyensya kasi matagal din akong nagtrabaho diyan sa Kongreso ng Pilipinas at saka sa Senado at naka-attend tayo ng mga ginaganap na mga committee hearings, bicameral conference hearings, ganyan bilang isang staff ng senador o congressman. At bago magkasingitan yan doon sa ilalabas nilang BICAM report, clear yan sa Malacanang. Itinatawag yan sa DBM, tinatanong yung secretary ng DBM na ito ilalagay namin to, ito ilalagay namin to. Eh siyempre, yung kung hindi papayagan ng DBM, mag-o-object yan, sasabihin, hindi kayo papayag yan. Pag pipilit nyo yan, i-veto ng presidente yan. O, ngayon, may mga pangyayari na kahit hindi pumapayag, di-clear yan ng DBM, pinipilit pa rin ng mga mambabatas yan. Kaya pagdating ng BICAM report doon sa Malacanang, ayun, i-veto ng Malacanang yung mga item na hindi pinayagan o hindi nagkaroon ng clearance ang DBM. Pero dito sa nakita natin, magkano lang yung binito nila na item, nasa 29 billion lang yata, pero yung mahigit ilang billion, 300 billion na infrastructure nitong 2025 budget, inapruban. Apa-approve yan, ayos yan. Pero bakit hindi nila ni-release kaagad itong 2025, early 2025? Kasi nga binulgar nga ni President Digong, Tatay Digong, at ni Congressman Isidro Ungab. Dahil kung hindi binulgar yan ni Congressman Ungab at ni Tatay Digong, itong ginawa nilang mga blanco na yan, ay sigurado na i-release yan, yung pondo na yan, as early as last quarter of 2024 kasi pwede nang magkaroon ng advance na mga bidding at saka yung early quarter of 2025 bago magkaroon ng tinatawag na prohibition for the implementation of infrastructure project. Kaya nga, pag susuriin mo yung statement nitong si Congressman Toby Chanco na ilang beses niyang pinahayag yan sa Kongreso ng Pilipinas, sa kanyang mga talumpati, at yung kanyang pinahayag sa committee hearing sa Senate Blue Ribbon Committee, pinahayag niya yan na itong mga congressmen ay nagpipilit na pa-i-release yung kanilang mga budget, mga flood control projects para magamit na nila sa eleksyon. At doon na alarma siyempre ang Malacanang kasi kan naglabasan na itong mga reklamo na sinampa sa Supreme Court, may nagsasalita na kami, baka kaming mga tumatakbong kandidato sa eleksyon nung nakaraan, ay binabanggit na namin ito sa aming mga talumpati, pati sa aming mga social media accounts, nababanggit natin to, na busisiin to. Kaya nagkaroon ng pangamba ang gobyerno, nagkaroon ng pangamba ang Malacanang Executive Department, hindi na nila inirelease yung mga hindi pa nila nare-release. At eventually, pagkatapos ng halalan, lumabas yung resulta, talo itong mga kandidato ng administrasyon na inaasahan nilang mananalo. Kita natin, may mga kandidato silang dating cabinet members, mga incumbent senators for re-election, mga malalakas na mga pangalan na ang laki-laki ng kanilang ginugol nung nakarang eleksyon, natalo sila. Kaya doon sila natakot ang Malacanang. Nako, hindi na natin ito may tatago. Kaya yan, inunahan na ng Malacanang na nagsabi nilang, mahiya naman kayo, ganyan-ganyan. Kasi hindi na nila ito mapagtatakpat, hindi na nila ito may tatago. Opo, and dito po sa issue naman po ng mga negosyante po, attorney, meron po at least 34 na mga grupo ng mga negosyante po ang nagkaroon ng joint statement sa titulo pa nga, urgent appeal, no, kay Presidente Bongbong Marcos Jr. Sa nakikita nyo na po ba, napuno na at malaki ng epekto sa negosyo
ito pong issue ng korupsyon. Pero matatandaan natin, nung ang chairman po ng SEC ay nagpahayag na meron ng pagbagsak ng at least trillion pesos ata yun sa stock exchange po natin, ay biglang kambyo ito, lalo na sa pangunguna po ng Malacanang at sinasabing masigla at may tiwala pa rin po yung mga investor. Ano nakikita niyo po dito, attorney? Alam mo, ang pinaka-mainam na basihan lagi dyan ay kung anong sinasabi nitong mga totoong mga negosyanteng nandiyan sa sektor na yan. Itong PCCI, itong Philippine Chamber of Commerce and Industry. At membro rin tayo dyan at marami tayo nakakausap dyan ng mga pinuno ng PCCI katulad ng presidente nila si Ma'am Nina Mangyo, si Engineer Nina Mangyo, siya ang presidente ng PCCI ngayon eh. At yung chairman nila dyan, si George Barcelon, at saka yung mga ibang matatasang posisyon niya, ni Sir Luis Ortiz, andyan din si Dennis Anthony Uy ng Converge, at yung mga iba pang mga opisyal dyan, marami tayong mga kakilala dyan. At sinasabi nila talaga, ramdam na nila yung kahinaan ng negosyo dito sa ating bansa. Alam mo, ang umiikot lamang na negosyo ngayon dito sa bansa, yung importasyon lamang eh. Yun lamang ang umiikot na negosyo ngayon na malakas. Walang pumapasok ng mga investors para sa manufacturing sector. At yun ding mga tinatawag nating mga investments na foreign direct investments, walang pumapasok na foreign direct investments. At yung mga investors naman na naglalaro sa stock exchange, nag-aalisan na sila eh. Ito yung tinatawag nating mga non-portfolio investments kasi yung pwede nilang ilagay nilang kayong kanilang mga pera sa mga blue chips na mga shares of stocks katulad ng mga shares of stocks sa mga lalakas na mga telecommunications o shares of stocks dito sa malalakas na mga real estate companies, shares of stocks dito sa mga malalaking mga energy corporations. Yan ay mga blue chips. Diyan nag-i-invest itong mga tinatawag natin mga ibang mga investors local at saka foreign. Ito ngayon natatakot sila sa nangyayari. Kaya itong mga foreign investors dito, ito hindi na ito yung mga tinatawag nating direct investments. Magtatayo sila ng mga pabrika at maglalagay sila ng negosyo. Hindi, ito yung mga naglalaro sa stock exchange. Umaalis sila, natatakot sila. Kaya binabanggit nga na talaga pong ang laki-laki na ng nawalang pera dito sa Pilipinas. Dahil nagtakbuhan yung mga nag-invest dyan sa tinatawag nating non-portfolio investments na anytime kasi itong tinatawag nilang mga hot money, pwede nilang tanggalin kaagad yung pera nila at i-withdraw at magpunta sa ibang bansa. Ngayon walang pumapasok. Kaya bumaba talaga yung index ng Philippine Stock Exchange pagdating dito sa tinatawag natin mga investments sa securities o shares of stocks. Pero yan kasi ay hindi masyadong nakakaalarma yan. Pero ang nakakaalarma itong walang pumapasok na direct investments sa manufacturing o sa industry sectors. Hindi lamang dyan sa shares of stocks. At yan yung pahayag ng itong mga different organizations na membro po ng PCCI. Ay talaga naman po ang epekto nito ay dahil dito sa malawakang korupsyon na hindi lamang po dahil dyan sa DPWH flood control project. Sabi ko nga, hindi lamang yan ang malawakang korupsyon. Tignan yung nangyayari sa Customs, sa BIR, sa ibang mga ahensya pa ng gobyerno. Dahil lahat ngayon ay ganun ang kanilang mga sinasabi. At nakita natin itong malamig na sitwasyon ng ating industriya, ng ating ekonomiya. Unfortunately, mayroong isang grupo dyan ngayon ng mga negosyante, itong elitistang grupo, oligarkong grupo ng Makati Business Club. Ang target pa rin nila si VP Sara Duterte pa rin at ang kanilang mga binabanggit na kailangan pa rin i-account ni Vice President Sara yung confidential fund. Ay sabi ko, ano ba naman itong mga klaseng mga negosyante ito? Talagang politika pa rin, anti-Duterte pa rin ang kanilang naratibo o kaya binabanggit nila. Pero yung mas malalim na problema ay itong kasalukuyang mga korupsyon na nagaganap ay hindi nila binabanggit.
itong grupo ng Makati Business Club, ang target ay mga Duterte pa rin. Bakit hindi nila sabihin na kailangan managot itong mga kasalukuyang mga pinuno ng pamahalaan na sangkot naman talaga dito sa DPWH flood control corruption issue. So yun yung mga nakikita natin dito na laro ng iba't ibang mga grupo na hindi sila talagang lumalaban sa korupsyon kung hindi yung kanilang ninanais na makabalik sila sa pwesto sa pamahalaan sa 2028. Alright. Attorney, maraming salamat po sa inyong pong oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon ngayong umaga. Sa ulitin po, mabuhay po kayo. Maraming salamat.